Brigada News FM, the music and news authority, is now broadcasting in different major cities in the Philippines. 104.7 Brigada News FM National, 93.1 Brigada News FM Cebu City, 89.5 Brigada News FM General Santos City, 93.1 Brigada News FM Zamboanga City, 88.3 Brigada News FM Cotabato City, 89.3 Brigada News FM Toledo City, 103.1 Brigada News FM Puerto Princesa Palawan, 88.5 Brigada News FM San Carlos City, Negros Occidental, 95.7 Brigada News FM Coronadal City, 89.3 Brigada News FM Calibo Aklan, 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and get the airwaves in other cities in the country. 102.9 Brigada News FM Daet Camarines Norte, 93.5 Brigada News FM Olongapo City, 97.5 Brigada News FM Kidapawan City, 102.9 Brigada News FM Tacloban City, 107.3 Brigada News FM Rojas City Capiz, 95.1 Brigada News FM Iligan City, 92.9 Brigada News FM Kawayan City, Isabela, 92.5 Brigada News FM Tuguegarao City, 90.9 Brigada News FM Bogo City, Brigada News FM Davao City, Brigada News FM Butuan City, Brigada News FM Surigao City, Brigada News FM Valencia City, Bukidnon, Brigada News FM Dumaguete City, Brigada News FM Bacolod City, Brigada News FM Iloilo City, Brigada News FM Baguio City, Brigada News FM, the music and news authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the New Filipino Time, alas 4 en punto ng hapon, mga kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Luna Agimat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Brigada National. Ratings ni Vice President Binay posible pang bumaba. Brigada Balita Nationwide. PNP Chief Purisima muling kinasuhan sa Ombudsman. Brigada Balita Nationwide. Tatlong kasamahan ni Ilipamatong sa NAIA Terminal 3 bombing kinasuhan na sa Pasay City RTC. Brigada Balita Nationwide. At DFA patuloy na nananawagan sa mga OFW sa Hong Kong na umiwas sa magulong protesta. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa buong mundo. Mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM National Headquarters, kami ang inyong magtagahatid balita. Brigada Luna Agimat. Ako naman si Brigada Joffrey Bong Kagape. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Araw ngayon ng Lunes, Setyembre 29, 2014. Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada. Brigada National. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Issue sa pangalawang Pangulo. Update.
Kumbinsido ilang opisyal na Malacanang na bababa pa ang ratings ni Vice President Jejomar Binay. Kasunod na rin ito ng resulta ng survey na nangunguna pa rin si Binay para sa 2016 presidential elections, pero bumaba ng 10 points ang ratings nito, habang pumapangalawa naman si Interior Secretary Mar Rojas at tumaas naman ng 6 points ang kanyang ratings. Ayon kay Presidential Advisor on Political Affairs Secretary Ronald Llamas, magiging malaking factor pa rin ang corruption issue kay Binay sa paparating na halalan. Kapag hindi na anya naharap ng mabuti ng pangalawang Pangulo ang mga issue na ibinabato laban sa kanya, ay asahan ng bababa pa ang kanyang rating. Brigada Balita Nationwide. Panibagong kaso ngayon ang kinakaharap ni PNP Chief Director Alan Purisima kasabay ng kanyang pagbabalik sa bansa kagabi mula sa Colombia. Kaugnay nito, kasong plunder, graft, indirect bribery at administrative offenses ang isinimpa ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC laban kay Purisima. Giit ni VAC Chairman James Jimenez, malinaw umanong may paglabag si Purisima sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Section 8 of Republic Act 6713. Napag-alaman na una na ring nakasuhan ng PNP Chief ng kasong bribery, plunder at graft na una nang isinampa ng Coalition of Filipino Consumers sa Ombudsman. Sa kabila nito, patuloy naman ang pagdepensa ni Pangulong Benigno Aquino III kay Purisima dahil hindi naman daw ito magarbong tao. Sir Chief PNP Controversy. Sir Chief PNP Controversy Update. Brigada Balita Nationwide. Sa kaugnay pa ring balita mula ngayon ay hindi na magbibigay pa ng anumang pahayag o reaksyon ang PNP Public Information Office hinggil sa mga kasong kinakaharap ni PNP Chief Director General Alan Purisima. Ito ang inihayag ni Senior Superintendent Welvin Mayor kasabay ng opisyal na pag-upo nito bilang bagong PIO Chief ng Pambansang Pulisya. Sinabi ni Mayor na kumuha na ng mga abogado si Purisima na siyang sasagot sa mga isyu na may kinalaman sa mga umano'y ari-arian nito at ang anak nito maging ang mga questionabling salin ng PNP Chief. Ayon kay Mayor, personal matters na anya ang mga ito at wala nang kinalaman pa ang PNP bilang organisasyon, kaya mas maganda kung ang personal lawyers na lamang ni Purisima ang dapat magsalita dito. Kaugnay nito, binigyang din pa ni Mayor na walang kinalaman ang samut-saring issue ngayon laban kay Purisima ang pagpapalit ng PIO Chief. Brigada Balita Nationwide. Formal ng kinasuhan sa Pasay City Regional Trial Court ang tatlong mga kasamahan ng tinaguriang Spike Boy na si Eli Pamatong na umano'y nasa likod ng tangkang pambobomba sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 nitong nakaraang linggo. Kaugnay nito, kasong illegal possession of incendiary device ang isinampa ng Department of Justice laban kina Grandier Guerrero, Emmanuel San Pedro at Sonny Johanon. Wala namang inirekomendang kaso laban sa tatlo, habang hindi naman napasama sa kinasuhan si Pamatong na inaresto ng NBI at nakalaya sa kasong inciting to sedition at malicious mischief kaugnay sa pagsaboy ng mga steel pikes at sa iba't ibang lansangan sa Metro Manila noong 2004 na nagdulot ng pinsala sa mahigit 100 mga sasakyan. Ang grupong United States Allied Freedom Fighters of the East o USAF din ni Pamatong ang itinuturing nasa likod ng tangkang pambobomba sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 nitong nakaraang linggo. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita, patuloy ngayon ang panawagan ng Department of Foreign Affairs o DFA sa mga Pinoy na nasa Hong Kong na iwasan ang mga matataong lugar, lalo na yaong mga lugar na may malawakang kilos protesta. Ayon kay DFA spokesperson Charles Jose, sa ngayon wala pang may mga naitalang sugatan o nadamay sa mainitang kilos protesta na kagagawa ng pro-democracy forces. Kaugnay nito, sinabi ni Jose na panatilihin na lamang na maging ligtas sa anumang aktibidad ng mga nagsasagawa ng protesta. Ilang mga protesters din ang inaresto na ng mga otoridad, habang hindi naman natinag marami sa mga ito at nangakong itutuloy pa rin ang protesta. Nais kasi ng mga ito na ibasura ng Chinese government ang role ng mga protesters o ang role na siyang nagpapahintulot na sumali ang Hong Kong top leader sa 2017 na eleksyon. Brigada Balita Nationwide.
Isinusulong ng isa sa mga mahistrado ng Korte Suprema na payagan ang mga hukuma na tumanggap ng mga tinatawag na hearsay evidence sa mga disciplinary case laban sa mga miyembro ng hudikatura. Sa kanyang separate concurring opinion sa kasong administratibo laban sa sinibak na si Sandigan Bayan Justice Gregory Ong, tinukoy ni Associate Justice Arturo Brion na sa ganitong paraan mas nabibigyan ng laya ang Korte sa pagdisiplina sa kanilang hanay nang hindi nasasakripisyo ang prinsipyo ng pagiging patas para sa mga inaakusahang miyembro ng hudikatura. Ayon kay Brion, batid nila na ang panunuhol ay nagaganap sa hanay ng hudikatura at ito ay pinapahiwatig ng media, pinag-uusapan ng mga abogado at ito ay tanggap na ng mga kliyente na bahagi na ng litigation o pag-usad ng kanilang kaso. Pero ang problema, ang Korte ay nasa tinatawag na public denial o ang katotohanan ng suhulan sa hudikatura ay hindi inaamin sa publiko nang dahil sa patuloy na pag-iral ng patakaran laban sa pagtanggap ng hearsay evidence sa disciplinary proceedings. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Kuha muna tayo ng update mula dyan sa Palasyo ng Malacanang. Mula kay Brigadang Leon Navarro Malikdem, ang Malacanang ay tumanggi magkomento pa sa pinakahuling Pulse Asia Survey sa mga presidential malls. Sa line number 1, Brigadang Leon Malikdem, brigada mo. Brigada Live Report! Dumistansya ang Malacanang na magkomento hinggil sa resulta ng pinakahuling survey ng Pulse Asia sa mga presidential balls sa 2016. Sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lasierda na mas mabuting ipaubayan na lamang nila sa mga political parties at mga analista ang pagkokomento sa issue. Ayon kay Lasierda, bagamat inaabangan ng publiko ang mga survey sa presidential race, nananatili naman ang commitment ng Malacanang sa principle ng good governance ni Pangulong Noynoy Aquino, kabilang na nga ang pagtutok at pagtugon sa mga problema ng sambayanan. Base sa inilabas sa latest survey ng Pulse Asia, bumaba sa 31% ang dating 41% ni Vice President Jejomar Binay, bagamat siya pa rin ang nangunguna. Pumangalawa naman si DILG Secretary Mar Rojas na bahagya namang umangat mula sa 7%, paakyat naman ang 13%. Pangatlo si Senator Miriam Defensor Santiago na merong 11%, samantalang tie naman sa 10% sina Senator Grace Poe at ang dating Pangulo at ngayon ay Manila Mayor Joseph Estrada. Mula sa Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pa mga balita, dumipensa ang Malacanang sa agam-agam na prone sa korupsyon. Ang 6 billion pesos na pondo para sa pag-arkila ng generator set at milyong halaga ng krudo para matugunan ni Pangulong Benigno Aquino III ang nasa 600 megawatt power shortage sa susunod na taon, kaya nagdadalawang isip ang Kongreso na ibigay ang hirit na emergency power sa Pangulo. Sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lasierda na unang order naman ng House ay ang pag-explore at pag-usapan ng mga posibleng options sa pagtugon sa posibleng power shortage sa 2015. Maliban dito, tiniyak naman ni Lasierda sa lahat ng mga ahensya na paiiralin ang transparency, lalo na at mayroon namang oversight functions ang Joint Congressional Power Commission. Una nang inihayag ng Malacanang na ipinaubayan na nila kay Energy Secretary Jericho Pitilla ang pagpapaliwanag sa mga mambabatas hinggil sa saklaw ng panukala niyang emergency power. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Sa iba pang balita, itinakda ngayon ng Quezon City Regional Trial Court ang pagtalakay sa kasong may kaugnayan sa Maguindanao Massacre sa darating na buwan ng Disyembre laban kay dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Sa pagdinig ng QCRTC Branch 221 sa pamamagitan ni Judge Jocelyn Solis Reyes, kailangan munang maresolba ang mga petitions na una nang inihain ng kampo ni Andal Sr. Partikular na tatalakayin ni Judge Solis ang hirit ni Andal kung maaari itong pagbigyan na makapagbayad ng piyansa kaugnay sa patong-patong na kasong kinakaharap nito sa nangyaring pagpatay sa nasa 58 na katao noong November 23, 2009 sa Ampatuan, Maguindanao. Si Andal Sr. ay pangunahing akusado sa krimen na sinasabing utak para patayin ang maraming mga biktima na kinabibilangan ng maraming miyembro ng media. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Tayo po mga kabrigada ay naririnig live mula dyan sa Brigada News FM sa Cebu.
Brigada News FM sa General Santos, Brigada News FM sa Buanga City, Brigada News FM sa Coronadal City, Brigada News FM sa Toledo City sa Cebu, Brigada News FM dyan sa Cotabato City, at maging dyan sa Brigada News FM sa may Puerto Princesa, Palawan, Brigada News FM dyan sa may San Carlos City sa Negros Occidental. Brigada Balita Nationwide. Live din po tayo napapakinggan dyan sa Brigada News FM sa Cagayan de Oro City, Brigada News FM dyan sa Calibo, Aklan, at maging dyan sa Brigada News FM sa Daet, Camarines Norte. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. At yan mga kabrigada ang unang bahagi ng ating balita live na inihatid sa inyo sa pamamagitan ng Power Cells Herbal Capsule at ng Drymax Adult Herbal Capsule ngayong hapon dito sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. Brigada Balita Nationwide. Kasama pa rin ang inyong mga kabrigada. Ako si Brigada Joffrey Bong Kagape At Brigada Luna Agimat. Manatiling nakatutok mga kabrigada sa mga balita nationwide sa hapon. One time, the New Filipino Time, alas 4:14 ng hapon. Brigada Balita Nationwide sa hapon. That time check was brought to you by Drymax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Kataw, anak! Isang araw, may Bisaya na bata bumili sa tindahan. Ayo! Anong sa atin, boy? Ate, palit po ako ng ice. Ay, nako, Bisaya ito. Alam ko na yon. Yung yung yellow? Ha? Hindi po, kasi puti po ang color nun. Ay! Okay, kayo!